Nung nag-apartment hunting kami, guys, iniiwasan talaga namin yung mga apartment na nagre-require ng PDC. One, wala ako noon. Second, wala akong ka-idea kung ano yung PDC. So, for so long, like 3 weeks kami naghahanap, talagang iniiwasan namin yon. Tapos sa paghahanap namin, I noticed na parang most of the apartments na magaganda, tas decent yung price, nagre-require na talaga ng PDC, which is post-dated checks. Ang hirap maghanap ng mga apartments na merong sariling kuryente, tubig, ganyan, tapos may parking. So, nung may nakita akong ganun sa FB Marketplace, tapos nagre-require ng PDC, yun talaga napaisip na ako, ano ba yung PDC na yun? Kasi gustong-gusto ko talaga yung apartment. At the time, ang tagal na namin naghahanap. And so far, yun pa lang talaga yung sobrang nagustuhan ko and nagandahan ako na apartment. Like, sobrang perfect niya for us. So, napa-research na ako kung ano yung PDC. PDC pala is post-dated checks. So, kailangan mo mag-open ng checking account sa bangko para makaroon ka ng ganon. Yung mga nakikita nyo sa TV, guys, na parang nasusulat sila ng cheque, tapos ini-encash nung binigyan nila yung cheque sa bangko. Ganon na ganon siya, guys. Ang difference lang sa post-dated checks, maglalagay ka lang ng dates, like every month. Kuwari, ang due date nyo is every first of the month. So, magsusulat ka lang ng 12 post-dated checks na may mga ganong dates para pagdating ng due date mo, i-encash na lang nung owner ng apartment yung pera sa bangko. So, less interaction na siya, hindi na siya maniningil sa'yo. Kaya pala, sobrang dami na nagre-require ng ganon para din hassle-free. So, ayun, message ko na yung caretaker o yung nag-post nung apartment. Tapos, sinabihan niya naman ako na willing siyang mag-assist. Kasi yung apartment na to, guys, 10 doors siya. Tapos, most of them na nag-rent, in-assist rin talaga ng caretaker na magkuha ng checking account. So, ayun, just wanna share, guys, kung kailangan nyo rin mag-open ng checking account para sa PDC, try nyo sa PS Bank. Sa PS Bank ako nag-apply. Usually kasi sa mga banks, ang laki ng hinihingi na initial deposit, tapos ang daming requirements. Pero sa PS Bank, guys, 5K lang yung initial deposit and maintaining balance. So, nung nag-apply ako, hiningaan lang ako ng 2 valid IDs. Tapos, yung contract ng lease namin. Kasi usually, itatanong naman nila kung anong purpose ng pag-open ng checking account. So, sinabi ko naman na for rent lang. So, basically, ang sistema, magsusulat ka lang ng 12 post-dated checks para ibigay sa may-ari ng house. Tapos, every first of the month, kung kailan yung due date niya, i-encash nyo yon. So, bago siya mag-encash, lagyan nyo na siya ng pera kung magkano yung, yung rent ng bahay nyo, ganyan. Just make sure lang na meron pa rin matitirang 5K para hindi magkaroon ng charge yung account nyo.